Isaiah 64. So, I actually had another message prepared. So naagid ta siya ganing yandam na nga mensahe. But as we worshiped the Lord and the song, Ablihing tambuhanin sa langit. In English, open the window of heaven. You know, Lord, open the window. I remembered a word from the prophet Isaiah, where Isaiah cries out to God, Sa diha nga si Isaias mituaw ngadto sa Dios. Lord, tear the heavens and come down. Ngayon siya nga Ginoo, siya nga buksi ang kalangitan o manaog ka. And then I thought about Jesus Christ. O ako sa nagunauna tungod sa kang Ginoong Hesus. Sa sinugdan sa iyang ministry, sa iyang baptism, the Bible said the heavens opened and the Spirit of God came upon him like a dove. Sa sinugdanan sa iyang pagministeryo, sa diha nga diin nabukas ang langit niya, diin ang Espiritu Santo mikunsad sama sa salambat. So, my message is an open heaven over your life. Ang inablihan nga langit diha sa imong mga kinabuhi. Now, ang uluan sa mensahe. Remember, Jesus taught us to pray, Thy will be done on earth, even as it is in heaven. So nag-ingon siya sa iha nga diin imo nga subanan nga pag-ampo, diin ang imo nga diin kabubuton mo'y matuman gikan sa dinhi sa yuta mayingon sa Now, langit. there are 3 places in the Bible. Adunay tulo ka dapit diri sa Biblia. Langit, Inferno, o yuta, or kalibutan, ang yuta. So, heaven, hell, and earth. Sa So, langit, inferno o yuta, wala gyud purgatorio. now, amen to that. Walay purgatory. Amen. So, in the Word of God, the Bible says heaven is God's throne. Diri sa pulong sa Dios nagatugan nga diin ang langit mao ang iyahang trono o Now, korangan. So when Jesus teaches us to pray, your will be done on earth even as it is in heaven, Sa diha nga si Ginoong Hesus nagatudlo nining mao nga pagampo nga ang imong kabubuton matuman dinhi sa yuta mayingon sa langit. He's reminding us of the perfection of heaven. Kini siya pahinumdom kanato diha sa kahingpit sa langit. In heaven, there is no darkness. Sa langit wala gayo kanitngit. There is no sin. Walay sala, There is no temptation. walay tentasyon, There is no sickness. walay kini mga sipon, balatiran. Satan has no power in heaven. Wala gyud gahom Satanas dito sa langit. Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Sa Ginoong Hesus miingon nga diin iyang nakita sa Satanas sama sa kilat nga So- nahulog dinhi sa yuta. We live in the earth. So niya ta nagpuyo ni nga yuta. We fight a spiritual battle. Pag kita nakigbatok diha sa espirituhan There are demons. Adin ana ang mga demonyo. The devil roams the earth. Ang din ang yawa din siya hari diri sa kalibutan. But as Christians, Apan ingon nga kita mga Kristohano. we can live with an open heaven over our life. Adin kita nakahimo nga din nagapuyo niya na nga din inablihang langit sa atong See, kinabuhi. God has saved us. Adin ang Dios nagaluwas kanat. By the grace of God, Pinaagi sa grasya sa Dios. our last breath here will be our first breath in heaven. Ang ato nga katapusan nga din gininhawa diri mahimo nga din moy unang gininhawa nato ngadto sa langit. But even in this life, Apan bisan pa niini kinabuhian, we can experience the blessing of God. kita makasinati sa mga panalangin sa Dios. We can walk with an open heaven over our life. Adin ang galakaw kita adin adunay inablihan nga langit para sa atong kinabuhi. Amen. Who Amen. desires that today? Okay, so may nagtinguha anak karon. Say amen. 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 Praise God. Now let's read Isaiah 64, verse 1. We're just going to start with verse 1, pero keep your Bible open, kay we'll read more later. So, Isaiah 64, verse 1. Kinsa mo basa sa Bisaya? Verse 1. 64, verse 1. Amen.
Mayo ta kun gisiyon mo ang kalangitan ug unya manaog ka aron mangurog ang kabukiran. Amen. So the word says, "Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence." Amen. So, magampot sa mga ekson. Heavenly Father, I'm asking you now, God, that you will speak, God, to your people sa imong katawan, O Dios. Father, dihugi sa matag usa karon, O Dios. Pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa imong Espiritu Santo. Lord God, as your word says, open the heavens, even now, God, upon us. Lord God, give us your heart in this word. Father, I'm preaching it by faith, but I believe this is a word for the people of God. So, Father God, fill us now with wisdom. Kaalam o kahibalo, diha kanimo, O Dios. Lord, give us your word in Jesus' name. Amen. Amen. So, I want you to see this. This is the cry of a prophet of God. So gusto ko ngayon nga makita mga igsoon usa kini kapagtuaw sa manalagda nga si Isaias. Nagampo siya ngadto sa Dios. Verse 1. Oh, that you would rend, that word is actually tear, that you would tear the heavens and come down. So nagingon siya nga kaning isiyang kalangitan o manaog ka. That the mountains might shake at your presence. Aron nga ang mga kabukiran mangurog pinaagi sa imong presensya. Notice he mentions the presence of God. Ato nga masayran ang iyahang nga gisulti ang presensya sa In Dios. the presence of God is when your life will change. Diha sa presensya sa Dios mao nga nausab ug nabago ang imong kinabuhi. Without the presence of God, Kung wala ang presensya sa Dios, without the anointing, kung wala ang dihon, without the word of God, kung wala ang pulong sa Dios, all you have is dead religion. ang tanan nga naa kanimo sama sa patay nga relihiyon. Isaiah was saying, God, come down and shake the mountains with your presence. So si Isaias mingon nga diin kung makunsad ka aron nga ang mga kabukiran mangurog pinagi sa imong presensya. In verse 2, sa katapusang bahin sa verse 2, he says that the nations may tremble, or korog, tremble at your presence. Ang ingon diri sa katapusang bahin sa bersikulo 2 aron ang mga nasod mangurog sa imong presensya. Now, the prophets of God, they could see by the Spirit of God. Ang mga manalagna sa Dios sila makakita pinaagi sa Espiritu sa See, Dios. many people only see the natural world. Daghan nga din mga katawhan nga din ang ilang nga makita kini yung natural nga kalibutan. But Isaiah could see the situation of the nations of the world. Apan si Isaias nakakita unsay kahimtang sa mga kanasuran sa kalibutan. Especially the nation of Israel. O sa nasod sa Israel. Now, verse 3, when you did awesome things for which we did not look, you came down, the mountains shook at your presence. Versikulo 3, sa diha nga buhaton mo ang mga butang nga makalilisang nga wala namo paabuta, ikaw mikunsad ang mga bukid mingkurog sa imong presensya. Ang mga bukid mikurog sa imong presensya. So, 3 times, higayon, he mentions the presence of God. Tulong kahigayon nga iya nga gisulti ang presensya sa Dios. And he says, you did mighty things, but we did not see. Ingon siya nga din og naghimo kag dagkong mga butang nga din wala pa namo makita. They could not see the moving of God. Wala sila makakita diha sa pagpanglihok sa Dios. They were distracted. Kay din sila mga kining disturbo man kaayo. They were disturbed in their sin. Sila nga disturbo tungod sa ilang mga sala. They were worshiping idols. Tungod kay sila nagasimba sa mga And he Dios. said, God, you came down, but we did not know. Og niingon siya nga din ug ikaw mokunsad Ginoo ug wala kami mahibalo. But oh God, come down once again.
Ingon siya nga diin, Ginoo, makunsad ka sa kining makausa. We need that in the nation of the Philippines. Nagakinahanglan ta niini sa atong nasod sa Pilipinas. In the natural, the nation is shaking. Sa natural ang kining nasod nagkuro. Daghang mga linog, daghang mga kalisdanan, kay nahisulat sa pulong sa Dios. Aniya nata sa katapusang mga adlaw. Sa Jesus moanhi sa dili dugay. Amen? So, we see, pero we need to be shaken in the spirit. Apan kita nagakinahanglan nga diin kita magburot diha sa espiritu. Now, verse 4, for since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you, who acts for the one who waits for Him. Versikulo 4. Gikan pa sa karaang panahon, ang mga tao wala makabati, ni makasabot pinaagi sa idulungog, ni ang mata magakita sa usa ka Dios, gawas kanimo, nga nagabuhat alang ni adtong nagahulat kaniya. He said, there is no other God. Ingon siya nga diin, wala gilaing nga Dios. There is no other hope. Wala ilaing paglaom. There's only one who can save. Si usa lamang nga diin makaluwas. There's only one who can change a nation. Wala gilaing nga diin usa nga diin makaluwas sa nasod gawas sa Dios. He said, from the beginning, there is no other God. Naging siya gikan pa sa sinugdanan, wala kay ilaing Dios. And he said, you act for the one who waits for you. Ug nagingon siya nga og siya nagabuhat sa usa nga diin nagapaabot kanimo. Now, Isaiah said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Si Isaias nagingon sila nga diin nagapaabot o nagahulat ngadto sa Ginoo, nagabag-o sila ngadto sa. Now, waiting implies obedience and faith. So ang kining pagpaabot diay apil niini ang pagtahod o ang pagtuo. I will wait for the Lord Ako nagahulat sa Ginoo. because He's the only one who can help me. Tungod kay siya lamang ang makatabang kanako. And if I wait for Him O ako nagahulat kaniya in the place of prayer, diha sa dapit sa mga pag-ampo, in the house of God, diha sa balay sa Dios, in my family, diha sa mga God panimalay. said He will come. Nagingon ang Dios nga diin siya mo ani. Every one of you here, Matag usa kaninyo nga niya karon. whatever your need is, Mabisan unsa man ang imong if panginahanglan. you will call upon the Lord Kung ikaw motawag ngadto sa Ginoo and wait upon God, o magapaabot sa Dios, God will come. ang Dios moabot. God will open the heavens over your life. O ang Dios mag-aabli sa langit alang sa imong kinabuhi. Now, Amen. He said in verse 5, you meet Him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. You are indeed angry, for we have sinned. In these ways we continue, and we need to be saved. Versikulo 5. Gihibalag mo siya nga nagalipay o nagabuhat sa pagkamataron. Katong mga nahiuna, katong mga nahinumdum kanimo sa imong mga dalan. Aniya karon, ikaw nasuko o kami na nagpakasala. Kami dito kanila sa hataas nga panahon o mga luwas ba kami? Now, kinahanglan nato o kaluwasan. He said, we need to be saved. So, He's crying out for the nation of Israel. Siya nagaampo o mituaw ngadto sa Dios alang sa nasod sa Israel. Oh God, that you would open the heavens. Sa o Dios nga diin imong buksan ang kalangitan. That you would come down with your presence. Diin mo kunsad ka uban sa imong presensya. Now, I want to go to Genesis chapter 28. Now, see Jacob, I forgot how you say in Bisaya, but Jacob. So, sa Biblia, ang Dios is called the God, ang Dios
ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? That is your God. The God of the Bible. Amen? Now, at this time, Jacob is running from his brother Esau. O gani nga higayon na si Jacob mikalagyo gikan sa iyang igsoon nga si Esau. Jacob stole the blessing of God. Tungod kay si kining Jacob iya magigawat ang panalangin gikan sa Ginoo. And Esau hated his brother. Og si Esau nasuko pagayo sa iyang igsoon nga si Jacob. So, Jacob is running in fear for his life. So si Jacob uban ang kahadlok siya mipalayo Now, ngadto kang Esau. Here is the good news. Pan kini mao ang mga balita. Because even in your worst circumstance, Tungod kay bisan pa niya ng hilabihan nga mga sirkumstansya sa imong kinabuhi. God can open the windows of heaven. Ang Dios nagaabli paghihapon sa mga tambuanan sa langit. So if you're here today Kung niya ka karon and you're struggling in your faith, o aduna kay kining problema sa imong pagtuo. or layo, gikan sa presensya sa Dios, Oh. Uga ang inyong espiritu. Today, God can open the window of heaven upon your life. Karon ang Dios makahimo pag-abli diha sa tambuanan sa langit para sa imong kinabuhi. Now, the word says, so Jacob takes a rock and he lays down to sleep. Og kini si Jacob iyahang nagkuha siya bato og iyahang giunlanan og nakatulog siya. Verse 12. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. Verse 12. Og nagdanggo siya og aniya karon may usa ka hagdan nga nagatindog sa yuta og ang iyang tumoy miabot sa langit og aniya karon ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka og nagakanaog. Now, Jacob is running for his life. Jacob is running for his life. So si Jacob nga diin mi kalagyo He ang is iyang kinabuhi. sleeping on a rock. Og siya natulog og nagunlan sa bato. A hard place. So kaya nga iyang dapit nga nahimutangan. And he has a dream. And the Bible said there was a ladder, and the heavens were open, and the angels of God were ascending and descending upon this ladder. Og nagdamgo siya, nakita niya ang hagdan nga diin nagatindog ang tumoy niini sangko sa langit. Niya yung nakita ang mga manlunda nga diin nagsaka kanaog. In John 1:51, Diya sa Juan 1:51. Jesus said, "You will see the heavens open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." Nangingon siya, og inyong makita nga din ang langit maabli, unya ang mga manlunda siya mo manaog, unya mo saka. Now look at verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. Sa 13. O ganiya karon, si Yuba nagatindog sa ibabaw niini og niingon siya, ako mao si Yuba ang Dios ni Abraham nga imong amahan, og ang Dios ni Isaac, ang yuta nga imong ginahigdaan igahatag ko kanimo og sa imong kaliwatan. Now, look at verse 13. The Lord stood above it. Sa atong tanaw sa bersikulo 13 nagingon dito nga sa tumoy niini Now, ang Dios nagatindog. When the heavens of God are open over your life, Sa diha nga din ang langit sa Dios naabli diha sa imong kinabuhi. not only do the angels of God come down, Dili lamang nga diin ang mga manlunda mamanaog sila. when you pray, the angels will protect you. Sa diha nga ikaw mag-aampo ang mga manlunda magapanalipod kanimo. But in this dream, the Lord was at the top of that open heaven. Apan niini mao nga damgo ang Ginoo anaa sa tumoy
nga bahin nagalingkod o nagatindog ngadto sa langit. And God had a word for his life. O ang Dios adunay pulong sa iyang kinabuhi. God had a promise for his life. Ang Dios adunay saad sa iyang kinabuhi. He said, I am your God. Naingon siya, ako mao ang imong Dios. I will give you this land. Akong ihatag kanimo kini mao nga yuta. And he said in verse 15, Behold, Ania Koron, I am with you and will keep you wherever you go. And I will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Praise God. Versikulo 15. O ganiya karon, ako magauban kanimo ug ikaw pagabantayan ko sa bisan asa nga imong pagaadtuan ug ikaw pabalikon ko niining yutaa kay ako dili mo biya kanimo hangtod nga matuman ko ang akong gisulti kanimo. See, he promises him the land of Israel. So iya nga siya nagasaad diha sa mao nga yuta sa Israel. And he said, wherever you go, I am with you. Nagingon siya bisan asa ka moadto ako uban kanimo. Bisan karon, ang Diyos kauban ninyo. Kung Kristohanin mo. Amen? Now, he said, I will not leave you until I have done what I have spoken to you. So nagingon siya kay ako dili mo biya kanimo hangtod nga matuman ang akong gisulti kanimo. You know, the Bible says that when God begins a good work in your life, He will finish it. So naibalabaga nga ang Biblia nagasulti nga sa diha nga ang Dios nagasugod o pagpamuhat sa imong kinabuhi iya nang humano. Amen? Amen. God will finish. Now, look at verse 16. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. Versikulo 16. Og nahimata si Jacob gikan sa iyang pagkatulog og mingon sa pagkatinuod si Hiuba ani ning dapita og ako wala mahibalo. Surely God is in this place, but I did not know. So niya na si Jacob nga diin ako nakahibalo o nakasiguro nga ni agayod ang Dios ng dapita apan wala ko masayo. I want you to know that's true for your life today. Gusto ko nga din mahibalo mo nga kini siya tinuod gayud sa imong kinabuhi. Some of you did not know that even now God is in this place. Nga diin pipila kaninyo wala mahibalo na bisan karon ang Dios ana aday ni mga dapat. Para kaninyo. Amen. He said God is in this place. Now, verse 17, and he was afraid, nahadlok siya, and he said, How awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. City. Og nahadlok siya og mingon, pagka makalilisan nining dapita, kini dili lain, kon dili ang balay sa Dios og kini mao gayud ang ganhaan sa langit. Now, he said, This is the house of God. So nagingon siya kini mao ang balay sa Dios. Now, he was not in a church. Dili kini simbahan. He was not in a temple. O wala siya sa templo. He was in the presence of God. Apan siya naa di ay sa presensya And the sa Dios. Bible calls you the house of God. Ang Biblia nagasulti nga di nagatawag kanimo nga balay sa Dios. A temple not made with hands. Adi usa ka din templo o balay nga dili hinimo sa kamot sa tao. And he said, This is the gate of heaven. O meron siya ug mao kini ang ganghaan sa langit. That heaven is open over my life. Nga din ang kining langit nga din inablihan alang sa kong kinabuhi. Now, from that day forward, he went by faith. Kining gikan karon ug ngadto sa unahan nga diin siya at niabot o niadto uban sa pagtuo. And, you know, he goes on to set up a pillar and he makes a promise to God. Wala pa ang balaod. Pero he says, O Ginoo, gikan karon, I will give you a tenth of all that I have. So wala pa ang balaod mga igsoon si Abraham. Ngayon siya gikan karon iyang ihatag o bisan siya ko nagingon siya akong ihatag Because ang ikanapulo. Jacob experienced the presence
presence of God. Tungod kay si Jacob, nakasinapit man sa presensya He sa Dios. tasted the goodness of God. Yang natilawan ang pagkamaayos Ginoo. He believed in the power of God. Siya mituo diha sa gahom sa Dios. And he said, what can I give back into the hand of God? O gayon siya, unsa may akong ikahalad o akong ikahalad o ikahatag ibalik ngadto sa Dios. Remember Malachi chapter 3, Nahinumduman nato ang Malakias kapitulo 3. starting in verse 10 to us. It says, when we bring the tithe to the storehouse, Nagingon dito nga sa diha nga imong dad-on ang ikanapulo diha sa balay titiganan. God says, test me now in this. O ang Dios mingon, sulay lang ko niini. If I will not open the window of heaven and pour out blessing that you are not able to O receive. mingon siya, o dili ba nga ablihan ako ang tabuanan sa langit o ako ibubo ang mga panlangin nga wala na unya kamoy ka. And he said, I will rebuke the devourer for your sake. O mingon siya nga dinug ako ang kining badlongon ang mga lumalamoy alang kanimo. Ang yawa. Now, the open heaven is not only the blessing of God, but it's also the protection of God from the destruction of the enemy. So ang inablihan nga langit day dili lamang day kini para nga moabot ang panalangin kundi ang pagpanalipod usab sa Dios moabot kanato gikan sa atong mga kaaway. So, remember this. Nandumig ni God will give you more, ang Dios magkahimo nimo paghatag og sobra and He will protect what you have. o diin siya usab magapanalipod sa unsay ana kanimo. He will give you more anointing, Siya magkahimo paghatag kanimo dugang nga dihom. and He will protect the anointing that you have. Og siya magapanalipod niya nang mao nga dihog nga imong naangkon. He will strengthen the love in your family, Og diin siya usab magapalig-on sa imong gugma sa imong panimalay. and He will protect the love that you already have. Og diin siya usab magapanalipod niya ng gugma nga ana kanimo. See, ang open heaven, dili lamang sa mga kwarta, mga panalangin, physical, pero espirituhanon usab. Amen? Praise God. Now let's go to Matthew chapter 3. Praise the Lord. Now, Jesus lived under an open heaven. So sa Ginoong Hesus nagapuyo o nagkinabuhi niya ng ilalom sa binuksan nga langit. In fact, He is the Lord from heaven. O ang kamatuoran nga bisan siya Dios nga gikan sa langit. Amen. Pero He walked this earth just as us in a human body. Og siya naggalakaw dinhi sa yuta sama kanato nga din ana ay tawhanon nga lawas. Bisan pa siya ang anak sa Diyos, ang buhing Diyos. As sa tao, He depended on the power of the Holy Spirit. Siya nagadepende diha sa gahom sa Espiritu Santo. And the Bible said He was anointed with the Holy Spirit and power. Ang Biblia nagasulti nga diin siya ginihugan diha sa Espiritu o gahom. And He obeyed His Heavenly Father. Og siya mitahod ng basinugtanon siya nga langit ng Amahan. See, Jesus was tao o Dios. A human nature o ang buhing Diyos. The Bible says all things, ang tanang mga butan, were created by Jesus Christ. So ang Biblia nagasugid nga ang tanang mga butang namugna tungod kang Ginoong Hesus. But He lived as a man to fulfill the law of God. Og siya naa nagpuyo ingon nga usa ka tawo aron nga kining iya nga tumanon unsa ang balaod sa tawo. In your place, Alam sa imong dapit, He lived a perfect life. siya nagpuyo diha sa hingpit nga kinabuhi. Walay sala, walay kangit-ngit, diha kaniya. Amen? Hingpit siya. Walaan siya. Now, so, John chapter 3, verse 16 hangtod verse 17. So, kinsa mo basa sa Bisaya? Mateo Kapitulo 3, verses 16 and 17. Amen. Matthew 3, 16 ug 17. Human gayon sa pagbunyag kang Hesus, gitawas siya sa tubig,
Unya, nabli ng langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios. Nga mipaubos daw sa lampati ug mitugton kaniya. 17. Og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Amen. So, Jesus was baptized by John the Baptist. Si Ginoong Hesus siya gibautismohan sa tubig ni Juan Bautista. And the Bible said when he came from the water, immediately, immediately, the heavens opened and the Spirit of God came like a dove. Nagingon sa dihang ikawas siya sa tubig diha nabukas ang langit ug ang Espiritu Santo mitugdon daw sa lampati siya nga abaka. And the Father speaks from heaven. Ug ang mahal misulti gikan sa langit. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ningon siya mao kini ang akong anak nga pinangga nga may kalipay ako. Amen? Jesus Christ walked this earth, and the heavens were open over His life. Sa dihang si Ginoong Hesus niya sa kalibutan nagsayuta nagalakaw siya ug nagkinabuhi dinhi ang langit nga apli alang siyang tinang. Remember, heaven represents the absolute authority and sovereignty of God. So atong hinumduman nga ang langit usa kini kahataas nga awtoridad dayon alang sa atong nga kinabuhi. Because His will is done perfectly in heaven. Tungod kay ang iya nga kabubuton kini gituman na gihigit na dito sa langit. But in this world, people disobey God. Dinis kalibutan, so ang nga tao ning supak nahimo lamang ning nga unta. And even Jesus talked about the gates of hell. Ang diin si Ginoong Hesus usab iya nga gibuntog ang ganaan sa Hades o sa inferno. So, just as the heavens have a gate, Sama sa kining langit adunay ganaan. the gates of hell can be opened in this world. Og ang kining ganaan sa inferno mahimong inablihan ining kalibutan. But Jesus gave a promise to the church. Apan si Ginoong Hesus siya naghatag og saad alang sa simbahan. The gates of hell will not prevail against the church. Nangingon siya nga diin bisan ang ganaan sa Hades dili makabuntog batok sa simbahan. Because what God has blessed, you cannot curse. Tungod kay kung unsa ang gipanalanginan sa Ginoo dili gayud na matunglo. Amen. Amen. Now, go to Luke 24. Look at the instruction of Jesus Christ. Lucas 24 atong tanawon ang pahimangno ni Ginoong Hesus. Para sa iyang katawhan, iyang mga disciples. So human sa pag-ibanhaw ni Jesus. Para sa iyahang mga tinun-an. So, after He rose from the dead, and He's getting ready to ascend into heaven. Human siya kini mabanhaw gikan sa mga patay, so siya nahimo nga andam nga aron nga din siya mugkaya paingon sa langit. And the Bible said He spoke about the kingdom of God. Ang Biblia nagasulti nga din siya nagasulti may tungod sa gingharian sa Dios. He gave instruction to His Og disciples. siya naghatag og diin mga pahimangno siya nga tinun-an. Now, Luke 24, verse 49. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Versikulo 49, kapitulo 24 sa Lucas. Og tanawa, ikapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan. Apan pabilin una kamo sa syudad. Hangtod nga masuloban na kamo gahom gikan sa kahitasan. Now, He's telling them to wait in the upper room. So siya nagasulti nga diin magahulat sila ngadto sa usa ka lawak. Remember, Isaiah said, God will move for those who wait for Him. Atong hinumduman ang gisulti ni Isaias nga ang Dios mogiog alang kanila nga nagpaabot. He said, wait for the promise of God Nagingon siya og paabotan ninyo ang saad sa Dios. until you receive power from on high. Hangtod
tungod nga kamo kakunsaran nga anang gahom gikan sa kaitas. Isaiah said, tear the heavens and come down. Si Isaias ningon og gisiya ang langit ug mukunsad ka. See, in our own strength, we are so weak. Diha sa Lord. Tungod kay sa atong kaugalingon nga kusog kita gayod mga huyang. But the Bible says God has put treasure in earthen vessels. Panang Biblia nagasulti nga ang Dios nagabutang og bahandi nining itan-on nga panudlanan. Mao ang Espiritu Santo si Jesus. Usab. Amen? Kay kita ang temple sa Ginoo. Amen? Amen. Now, go to Acts chapter 2. So, the fulfillment of God's promise. Sa libro sa Buhat Kapitulo 2 mao kini ang katumanan sa saad sa Dios. Now, kinsa mo ba sa verse 1 hangtod verse 4? Sa Bisaya. Buhat dos. Verse 1 hangtod verse 4. Buhat dos. Uno, 4. Uno. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka langit. Dos, o sa kalit may nahulog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, o milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Tres, unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. 4, silang tanan napuno sa Espiritu Santo o misulti sa nagkalain-lain pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Amen. Now, Jesus said, wait for the promise. Sige nang Isus nangingon og paghulat kamo alang sa saad. Do you know, they were in the upper room for more than just one day. So nasa hibalo pa mo nga di naa sila sa taas og usa ka lawag nasulod lamang sa o naa sa mga usa ka adlaw. See, we receive a promise and we want it right now. Og din gusto sila nga modawat sa mga saad, gusto sila nga kanang karon gyud. But God has a perfect time. Apan ang Dios adun na siya kini hingpit nga panahon But the o gitawag. problem is we don't wait. Apan ang problema tungod kay wala ang ta nagpaabot o wala ta naghulat. We live in a busy world. Kay nagpuyo ta niining nagkapuliki nga kalibutan. Uban sa Facebook, social media, trabaho, mga pamilya, busy kaayo. Busy gyud nagkapuliki. And sometimes we don't wait Si Marta. for the promise of God. Now, usahay wala gyud ta nagpaabot sa alang sa saad sa Dios. Paul said, you have need of endurance so that after you have done the will of God, you might receive the promise. Si Pablo nagaingon nga nagkinahanglan ta og kanang paglahutay aron nga din atuang adin kung ato ning buhaton makadawat kita niya ang mga saad sa Dios. Now look at verse 2. And suddenly, in a moment, there came a sound from heaven, gikan sa langit, amen, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. So they're waiting on the promise. 1 day, 2 days. Naghulat sila sa mga saad gikan sa adlaw hangtod abot duha ka adlaw. And then it said, a sound from heaven. Og niabot ang panahon nga din nakadungog na sila og din tingog nga din gikas sa langit. Mao ang Espiritu Santo. This is the saad sa bagong pagigsaad. The promise of the new covenant para sa mga katawan sa Dios. Mao kini ang saad sa bag-ong kasabutan alang sa katawhan sa Dios. Amen? An open heaven over your life. Ang nablihang langit alang sa imong kinabuhi. And these apostles who walked in fear, O kining mao nga mga apostoles nga diin kani adto naglakaw sila nga na mga talawan. all of a sudden they are filled with the fire and presence of God. O din sa kalit nga diin sila na puno ngayon niya nga presensya sa Dios o kalayo sa Dios. And they no longer have a fear of man. O din wala na sila nga din anaa sa kahadlok. They no longer sa tao. have a fear of death. Nga din wala na sila kahadlok bisan pas kamatayon. All they want
God and to be a witness to the world. O ang ilang gusto na lamang nga diin kana nga buhaton ang kabubuton sa Dios ug ang pagsangyaw pagsaksi diha sa kabubuton sa Ginoo. Now, sa katapusan versikulo, Acts chapter 7. Napa mo diha? Amen? Ayun. Glory to God. Praise God. Now, I want you to see this. Even in the worst circumstance, if you are faithful, the heavens can open over your life. Bisan pa niya nang hilabihan gayon nga ning mga sirkumstansya sa Dios sa imong kinabuhi kung ikaw magamat tinud-anon. Now, Stephen is the first martyr recorded in the book of Acts. Diri sa libro sa buhat ang una nga diin natala diri nga diin gipatay mao si Stephen. The Bible said he was full of the Holy Spirit. Ang Biblia nagasulti nga diin kini si Stephen puno sa Espiritu Santo. And he preaches a hard message. Og siya nagawali nga diin mabug-up nga mensahe. And he offends the people in the crowd. Og kini nakapasakit sa mga duot sa mga katawhan. And they take him and they throw him out of the city. Og diin siya ilahang gidala og diin dito siyudad og ilahang nga gibato. And they start to stone him. Og nagsugod sila sa pagbuno kaniya bato. And eventually, he dies for the faith. Og tungod niini siya namatay, pinaagi siya nga pagtuo. Now look what happens. Tanawa usay kining nahitabo. Verse 55 and 56. But he, being full of the Holy Spirit, upon siya, puno sa Espiritu Santo. Importante kaayo. Amen? Ang kasug sa Dios on our life. Now, upon siya, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Verse 56. And said, Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Amen. So nagingon siya diri mga igsoon sa libro sa Quad City 55 ngadto 56. Apan si Stephen nga puno sa Espiritu Santo mitutok sa langit og nakita niya ang himaya sa Dios o si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. 56 og siya mingon, tanawa nakita ko ang mga langit nga naabli og ang anak sa tao nga nagatindog sa tuo sa Dios. Now, he is being stoned and killed for his faith. Siya gibato hantod nga namatay tungod siyang pagtuo. Naganto siya. Pero, even then, he says, Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Bisan pa sa mao niya nga kahimtang, mitutok siya sa langit ug yang nakita si Ginoong Hesus nga nagatindog sa tuo nga bahin sa iyang amahan. In persecution, Diha sa mga paglutos, in the wilderness, diha sa kamingawan, in the trial, diha sa mga kamingawan, In diha the sa fire. kalay, o diha sa kalayo. whatever part of your life, Bisan unsa nga bahin sa imong kinabuhi, God said, I will not leave you. ang Dios nagaingon nga dili ko magabiya kanimo. I will give you the grace to endure. Adin ako maghatag kanimo grasya aron ka makalahutay. And even Stephen, Pambisan pa si Stephen, he saw the glory of God. iyang nakita ang himaya sa Dios. And he said, I see that the heavens are open. Og iya nagingon siya nga og iyang nakita nga ang langit na abli. Amen? Amen. Now, if we want an open heaven in our life, Kung gusto ka nga diin og inablihan nga langit sa imong kinabuhi, then we must seek the face of God. na nato nga pangitaon ang naong sa Dios. We must believe and obey the Word of God. Kinahanglan ta nga mutahod ngadto sa Dios. We must hunger and thirst after righteousness. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabuskon. See, when there is a cry, sama ni Isaiah, when there is a cry, diha sa inyong kasing-kasing, yakto sa Dios,
Lord, open the heavens. His presence will come in your life. Kung doon na tayo kining pagtuaw, sama kang Isayas, adi maingon nga ablihan ang langit, adi o ang iyang presensya, mana sa mga kinabuhi. Jesus said, I am the bread that came down from heaven. Ginang Isus ingon siya, ako ang tinapay nga gikan sa langit. If you eat of me, you will have eternal life. Ngayon siya, bisan kinsa nga mukaon, niini nga kanako, o niini maungaunod, niini siya, makabaton mo kinabuhi walay katapusan. So I encourage you, if you want the open heaven, Ako nagadasig kanina kung gusto mo o ginablihan nga langit, alam kanina. you must daily come to the Lord who is the bread that came down from heaven. Hinahanglan di ay nga diyan sa matag adlaw, muduol ta sa Ginoo nga diin mao ang tinapay nga gikan sa langit. And be careful that you're not distracted from the presence of God. O diin kita ginahanglan maampingon ta nga diin dili ta mahimo nga diin madisturbo diya sa presensya sa Dios. Bantayi ang inyong kasing-kasing. Nabantayan natin kasing-kasing. Because one of Satan's greatest tools is to distract you that you would focus on the worldly things. Tungod kay usa sa dako nga hinigiban nga buhaton sa kaaway kana nga disturbohon ta pinaagi sa mga butang ini kalibutan. But when you walk in the presence of God, Apan kung ikaw magalakaw diha sa presensya sa Dios, nothing is impossible to you. wala gayoy butang nga diin imposible alang kanimo. God will fulfill His purpose, Tungod kay ang Dios siya magatuman gayud kung saan iyang katuyuan. and He will provide O siya magatagbo financially or spiritually. diha sa panglagyanon nga bahin man o diha sa espirituhanon. Some of you here today, your spiritual need is far greater than your financial need. Dunay pipila kaninyo nga diha karon nga diin mas inyong gikinahanglan ang espirituhanon nga bitang kaysa inyo nga kaysa mga salapianon nga bahin. Amen. So mga excellent manindog ta. I want to ask Brother Janelle would come. I want to sing that song again. Ablihing tambuhan sa langit. And let us cry out to God. Sama ni Isaiah, Oh God, ablihi ang tambuhan sa langit. And if you're here today, pila ba kaninyo giyohaw sa iyong presensya karon? Then cry out to God, Lord God. Sa laing song was, Tabangi, O Dios, Lord, help me to experience your presence. Amen? So, unsay ang inyong gikinahanglan karon? Financial, physical, sa inyong kasing-kasing, sa bisan unsa, cry out ngadto sa Dios. Lord God, ablihi ang tagwanan sa langit. Amen. Kay ang Dios na niya bisa. Para kay para sa mga tawag niya, mosalig niya. Cry out to God. Bisan sa inyong weakness, sa inyong kaluoy, or wrong word. You know what I'm just trying to say? Your weaknesses. Cry out to God. Amen? Ito ang hanto sa Dios.